Kamusta? Kamusta ang ating mga puso? Kamusta ang ating mga buhay? Kamusta ang araw na ito na muli na binigay ng Diyos ang pribileyo para po tayo magtipon-tipon? May tao po ba dyan? Masaya ka ba? May galak ka ba? Are you sure? Yun ang sabi nga ni brother, ni kuya, kanina, na dapat laging may galak pagpatungkol sa Panginoon. Early morning, when I come to the presence of the Lord, wala akong ibang hiningi sa Panginoon. Lord, ang aming mga kapatiran, ang aming mga kapamilya sa church, naway po Diyos, magkaroon pa ng uhaw, hunger for more of you. Magkaroon din sila, O Lord God, desire. Magkaroon sila, Lord, pananabik, uhaw, excitement. Linggo na naman. Mayroon tayong pagtitipon na makapagpuri tayo sa Diyos na sama-sama. Yun ba ang heart natin? Yun ba ang kaisipan natin? Yun na po ba tayo ngayon? Sa ating edad? Sa ating naunawaan patungkol sa Diyos? Hoping and praying na what is inside of my heart right now, naintindihan mo ngayon na mahalaga ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, yung magalak ka sa tuwa sa Diyos, amen po ba? But many, a lot, pagpatungkol sa Diyos, wala talagang kaunawaan. You should know that church na yung kakayong word na seek ye first. Again, ulitin na naman natin ito sa inyong kaisipan na kailangan natin unahin, maging pangunahin ang Diyos sa ating mga buhay. Sino dito may katawan? Physical. Katawan. Kaya nga, sabi nga, body, spirit, and soul. Pag sinabi body, katawan, physical. Ayun po ang gumagawa, yun nagtatrabaho. Yun po yung kumikilos, gumagalaw. Yung kaluluwa, soul. Ano po bang compose nun? Puso, isip? Feelings, emotion, damdamin, pakiramdam, pag-uugali, character, the nature itself. Yun. Yun buhay yun sa ating buhay. Kasama talaga yun. How about body, spirit, and soul? Yung spirit, kaya sabi, anong espiritu mayroon ka? So, naintindihan pa na kanina, katawan, physically, body, kaluluwa, yung emotion, feeling, damdamin, ano ka, kung sino ka, attitude mo, character mo, ano ka, meron na character. Sino ka? So, ang espiritu, anong espiritu, mayroon ka, ikaw na makakasagot. If you receive Jesus, if you know Jesus, alam mo kung si Jesus na mismo ang naghahari sa iyo. Am I right? Pag si Jesus na naghahari sa iyo, you have that character of Jesus Christ. So ano ibig sabihin? Mabait ka o hindi? Ha? Mabuti ka? Mabeauty ka? Maganda ka? Maayos ka? May galak ka? May sigla ka? May kagalingan ka? Ibig sabihin, pinagarian ka na ng Espiritu ng Diyos. So you understand, church? So the problem is, ano nangyayari sa atin? For so many long years,
dekada na tayo bilang tinatawag na mga Kristiyano, pero bakit lugmok? Bakit talunan? Bakit wala pa rin tayo doon sa spirito ng nais ng Diyos? Bakit marami pa rin patay espiritual? Paano po sinabi mo, Pastor, ano ba ang patay espiritual? Wala kang ganang manalangin. Hindi ka marunong manalangin. Ang pinanalangin mo lamang sarili mo, which is, lagi ka nagdidemand sa Diyos. Yung sinabi niya kanina. Given na yun, lagi na, Lord, pagpalain mo kami. Lord, pagalingin mo ako. Lord, ganun lang tayo lumapit sa Diyos. Ikaw ba ganyan pa rin hanggang ngayon? Lord, dapat manalo tong aking, lalo na mga nagsusugal pa din. Sino ba ano yung laro na ngayon, oso ba yun sa sa computer? Ano yan, scatter? Ha? Sino hanggang ngayon laro pa ng ganyan? Ha? May bata dun, siya daw. So, hindi nyo alam na ninakawan kayo ng kaaway? Hindi nyo alam, niloloko kayo. Yung isipan nyo, yung puso nyo, yung oras at panahon nyo, ibig sabihin, yun ang espiritu ng sugal na naghari na sa buhay mo, which is not from the Lord your God. Saan ka abala? Anong pinagkabalaan mo sa kapanahonang ito? Yun pong patay spiritual. Kung ang spirito ng Diyos hindi na nananahan sa iyo, it means you need to come back to God so that the Lord will ignite you again. Magkaroon ka ulit ng hunger for more for God. Hindi ka nahuhuli pagpatungkol sa panlangit na bagay. Yun po buhay ang espiritu mo sa Diyos. Pero pag espiritu ng sugal, espiritu ng alak, espiritu ng kagulumihanan, kaguluhan, sakit karamdaman, it means you need to come back to God para maranasan mo ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Tama po ba? Kaya, katawan, kaluluwa, at espiritu. Kung ang espiritu, kaya nga tripartite Body, spirit, and soul. Father God, Jesus, and the Holy Spirit. Trinity. Magkakasama po lagi yan. Kanina bang ako, bigla lang nag-plus sa akin Bakit nilalang ng Diyos ang tao? Bakit ka nilalang? Sige, buksan natin ang Genesis, chapter 26 going down. Sandali lang po yan. Kasi bigla nakaupo, may binigay sa akin na mensahe para palalahanan. Nilikha ka ng Diyos para yung dominion mo, magamit mo, dahil binigyan ka na ng Diyos, ng karapatan ng kapangyarihan, kung tinanggap mo siya na Diyos mo sa iyong buhay. To make it clear, chapter 1, verse 26. Baliktad po, Kuya Luis. Chapter 1, Genesis. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likain natin ang tao ayon sa ating wangis. Saan ka nilikha? Wangis ka ng hayop o ng tao? Ng Diyos. Ano sabi? Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, silang mamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. Sige, tuloy po, para maintindihan nyo na nilikha kayo ng Diyos to domain. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Wangis ng ano? Diyos. 28. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalap ng mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamalaan ninyo ang lahat ng hayop. Hindi lang hayop yan. Kung tuloy-tuloy natin basahin, kaya nga creation of God, nasayaan siya, may galak siya, dahil lahat nagustuhan niya. For you, church, for you guys, para pamahalaan natin. Ano nangyari? Naging alipin tayo ng hayop. Sakit naman yan, pastora. For example, may alaga kang manok, may alaga kang pusa, may alaga kang aso. Tayo pa sumunod-sunod doon sa alaga natin. Maintindihan ba natin? Minsan nagpupuyat tayo,
Naku, kawawa naman tong pusa ko. Kawawa naman tong aso. Kawawa naman tong alaga ko. Sa manok na lang, di po ba nandiyan si Brother Boy, hello? Di po ba, matutulog ka na lang, naalaala mo na naman ang manok mo. Paliguan mo pa. Kasi kami dati po, yung aking mga pamangkin, nag-aalaga ng mga Texas. Naggagatas din pala ang manok. Nakita ko po yun. Yung anak walang gatas, ang manok may gatas. May vitamins complete. Napaliguan pa, pinapausukan pa, hinihimas-himas pa. Ang nangyari, ang sabi ng Diyos, ikaw po mamahala, hindi ka pamahalaan ng anumang bagay. Nakuha niyo po ang ibig sabihin, church? Masyado ang attachment natin sa mga alaga natin. This is general, hindi lang kay Brother Boy. Minsan, di bali nagkasakit tayo pag-alaga lang ng mga bagay na natuon ang pansin natin. Kaya nga, kaluluwa mo doon, nakafocus, nakawala na ang buhay na nais ng Diyos na maging spiritual being ka para makapagpuri ka, makapagpasalamat, makipag-ugnayan sa makapangyarihang Diyos na bigay buhay. Kaya ka hanggang ngayon, bakit hindi pa ako tinutugon ng Diyos? Ganon po ang tanong natin, Lord, bakit ako ganon to pa rin? Mahirap pa rin, wala pa rin, may sakit, may naramdaman pa rin. Anong may puso ka? Anong kaisipan mo? Anong buhay mayroon ka? Pinalagahan ba natin ang Diyos higit pa sa lahat ng bagay? Yun po ang problema, church. Ano ka ba? Sino ka sa harapan ng Diyos? Ano ba ang identity mo, church? Hindi tayo pwedeng magpasailalim ng sinabi ng tao, ng sinabi ng sino man. Basta alam mo, may salita ka ng Diyos, sa Diyos ka magpailalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya nga sabi ko, Lord, ano pang kulang? Ano pang pagkakamali? Ano pang ginawa namin? Kaya yun lagi, search my life, Lord, search my heart. You know my heart for everyone. Kaya nga ito, mayroon tayong, sino ka ba sa buhay na Diyos? Sino ka ba sa buhay na Diyos? Ano bang identity mo bilang isang Kristiyano na sinasabi? Kamukha mo na ba si Jesus? Church? Karakter na ba ni Jesus ang buhay mo ngayon? Ha? Yung galaw natin, yung kilos natin, kaisipan natin, buhay na binigay ng Diyos upang ikaw makalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Yes, Lord. Sino ka bilang sinasabi mong Christian? Sino ka bilang sinasabi mo anak ka ng Diyos? Na-forgive ka na ba? Are you forgiven by God? What do you think, church? Sige po, buksan natin, Kuya Luis, ang Efesos chapter 1, verse 7. Efeso 1:7. Ayan po, church. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Sino tinubos? Ako lang ba? Tayo. Na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Nakakunik kanina to sa Korinto na binasa ni Kuya. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Naintindihan niyo ba ang binabasa niyo? You're already forgiven. Pinatawad ka na. So ang gagawin mo na lang, kung anong atas, anong nais ng Diyos na buhay, yun lang ang ibalik mo sa Kanya. Wala nang iba. Mahirap ba sumunod sa kalooban ng Diyos? Mahirap pag gumawa sa nais ng Diyos? Of course, mahirap pag ikaw ayaw mo sumunod. Dito church, sa binasa natin, you are already forgiven, kailangan mo rin magpatawad. Sino pa hindi marunong magpatawad hanggang ngayon? Kaya nga, nalugmok ka sa kasalanan dahil ang puso natin mabigat.
Ang puso natin puno ng kagulumihanan ng isip, dahil ang bigat ng sa puso natin, ay hindi ko mapatawad. So, sabi nga ng Diyos na patawad, we are already forgiven. But ayun makita si Pastora. Ang tanong ko dyan sa mga nawawala minsan, ayun yung makita sa Pastora, anong bang ginawa ni Pastora sa'yo? Ang mas maganda doon sa kabila kasi doon. Anong maganda doon? Hindi nagko-correct, hindi nagre-rebuke, hindi po pinaalalahanan ka. Okay lang mabuhay ka sa kasalanan. Pag iyan ang turo, mabuhay ka sa gusto mo lang, wala kang kaligtasan. Yun po mga kapatid. Kaya salamat sa buhay nyo, narito ka ngayon. Sige, tingnan mga katabi mo, salamat sa buhay mo, narito ka ngayon. Amen po ba? Parang hindi ka parang satisfied eh. Plastic ka pa rin eh. Yung sabihin mo, salamat sa buhay mo, narito ka ngayon. Ibig sabihin, natutuwa ka, nakita mo siya, buhay siya, na nagmimiti makabalik sa Diyos. Amen po ba? So, nasabi ko sa inyo, you are already forgiven. All you need to do is to come back to God and ask the Lord, Lord, make a way for me, for my life, for my spiritual being. Kasi nagpabaya na po tayo eh. Naintindihan po ba natin ang ating mga galaw ngayon lately? Yun ang hiningi ko ng tawad sa Diyos. Complacent na po tayo eh. Mayroon na ka na lahat. Naamin ko sa inyo, we have everything. Pero kulang pa rin. Dahil nais ko makita ang buhay na Diyos na kagawa sa buhay ng bawat isa na amin po pinapangunahan. So ang tanong ko, Lord, saan kami nagkulang? Ano pong gagawin namin? Ano pa po ang nais mo? Gusto mo pumasok sa langit? Amen po ba? O ayaw mo talaga sa langit? Sa langit po, pag nakapasok ka na, sabi sa Revelation, sa nababasa natin, yung aapakan mo doon, mga ginto. Hello? Wala na, no more tears, no more pain. Wala ka nang alalahanin. Dahil doon po kompleto na lahat, wala ka nang paghirapan. At kasama mo pa ang Diyos, naglaglang ng langit at lupa. Ito, I-reminded you ha. Kaya ngayon palang palagahan mo na ang panlangit na bagay, lalo na ang spiritual mong buhay. Kaya ang katawan, kaluluwa, espiritu. Dapat ang espiritu na ng Diyos ang naghahari sa atin. Forgiven ka na ba? Napatawad ka na ba? Sabi mo, hindi ko pa alam, Pastora. Kasi kung anong gawa na mali, ibig sabihin, paulit-ulit na ginawa mo, ang ginawa mong kamalian, ibig sabihin, hanggang ngayon ikaw lang nakakaalam na mali pa rin ang ginagawa mo. But the Lord our God given us chance na makabalik, na mayroon pa pag-asa habang tayo may buhay at may hininga pa. Ikaw ba naligtas ng Diyos? Binayaran ka ba ng Diyos? Sige, saan po makita yan? Sa Roma chapter 3, verse 24. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, sa atin, itinuring niya tayong matuwid. Wow! Totoo na ba matuwid ka na ngayon? Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, tinuring niya tayong matuwid sa pamagitan ng Kristo Jesus, na siyang tumubo sa atin, ito'y regalo ng Diyos. So nakita nyo, salvation is a gift. Biyaya ng Diyos, regalo ng Diyos sa kanyang bugtong na anak sa Yesu Kristo na pako sa krus para sa iyo, para sa atin lahat. Lingunin natin yung ginawa ng Ama. Binigay niyang kaisa-isang anak para lahat po. Mayroong regalo ng kaligtasan. Kung hindi natin sasabihin to sa ating lahat ngayon, akala natin nagsisimba lang tayo, may Bible study tayo,
May pagtitipon tayo, pero ang ating pag-uugali, hindi natin sinuko sa Diyos. Bakit pala away ka pa rin? Bakit masungit ka pa rin? Naintindihan niyo po ba? Bakit sinungaling ka pa rin? Kung na-redeem ka na, kung naregaluhan ka na ng biyaya ng Diyos. Patuloy natin basahin. Gusto ko mayroon pa dugtong dyan eh. Tinubos na tayo lahat. Sinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganon mawala ang galit ng Diyos sa atin. Nabasa po ba natin? Maliwanag pa ba yung mata nyo? Si Pastora 67 years old, pero parang 2020 pa. Naintindihan niyo po ba? By the grace of God. Amen? Nang sa ganon mawala ang galit ng Diyos sa atin at sa pamagitan ng kanyang dugo, ay mapatawad ang ating mga. So hindi ka binayaran ng hayop, hindi ka binayaran ng dugo ng manok. Binayaran ka ng dugo ng Diyos na kaisa-isang bugtong na anak ng Panginoon sa Kristo. Sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Noong unay, nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanan ginawa ng mga tao. Kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. Nakita mo ang kabutihan ng Diyos? Dapat tayo magbata, tayo dapat ang napatiwarik. Hindi lang pa ako patiwarik pa. Kasi makasalanan niya ang tao. But because of the grace of God, siya nagtubos para sa atin yung kanyang kaisa-isang anak. Hindi ka ba masaya ngayon, kapatid? Binigyan tayo ng Diyos ng kapatawaran para po tayo pagdating na kagdang araw o panahon, makapiling natin siya. Ano ba pang turo ang nais natin marinig? Ano pa pang pangangaral ng mga mangangaral at tagapagturo? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin natin na-absorb? You need to come back to God and do the right thing to be righteous and holy. Kami pong nagtuturo, namumuno, nangangaral. Sabi ko lagi sa Lord, Lord, anong gagawin ko? Anong magagawa ko? Bakit ako apektado? The burden. Hindi pwedeng hindi ka maging malungkot Bakit? Nakikita mo may mga pasaway. Nakikita mo relax. Wala pa talaga heart sa Diyos. So sabi ko, Lord, ikaw nga maunawain. Ikaw nga mahabagin. Ikaw mapagmahal. Hindi naman ako pwedeng maging Diyos na gawin kita, magic kita. Wala You and your relationship with God. Tama po ba? Kaya ka ba ni Pastora baguhin? No. It's your choice. Kung susunod ka sa aral, kung babalik ka sa Diyos, sundin ang kanyang katuruan, ang kanyang aral, mabago ka ng Diyos. Pastora, ang hirap magbago Kasi yun na po kaagad ang mindset natin. Ano ba sabi sa Roma chapter 12 verse 2? Ano po doon sabi? Ano sabi? Ano sabi? Nababasa po ba natin lahat? Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. So ano bang ugali ng mga tao ngayon sa sanlibutan? Gusto mo yumaman, right? Kaya marami pang nagtitiktok, nagbablog. Gawin na lahat para mapansin, para dumami yung view, likes, ano pa? So tingnan nyo, huwag ninyong tularan ng mga pag-ugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo na Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. So, nandiyan pala. Yung anong baguhin mo? Kaisipan. Yung negativity. Ay, ayoko na magsimba dyan. Kasi sabi nila, makasalanan daw ako. Hindi ka naniwala na makasalanan ka?
Sabi po ng Biblia, all of us fall short of the glory of God. Sige, basahin natin yung lugar na yan. Sabi po, balik tayo dyan sa kung sino ka, sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Fall short of the glory of God. At saka yung isa, sabi po, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sa Romans chapter 3:23. Sabi pa ng Romans 3:10, there is no one righteous, not even one. So sa Biblia pala yun. Wala matuwid kahit isa. But, okay, may but eh. Kaya napakahalaga ang Matthew chapter 4 verse 4. Bakit? Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kaya napakalaga yun. God remind us through His word para hindi tayo babalik-balik sa kasalanan. Kaya nga, ipamuhay natin or isama natin sa araw-araw nating buhay ang salita ng Diyos. Kung kumakain ka ng 3 beses, di ba? Sino kumakain dito 3 beses? O minsan 6 pa. Almusal, tanghalian, merienda, tanghalian, ano ulit? Merienda ulit? Merienda ulit, kasi may naghatid na naman eh. Hanggang hapunan, may midnight stock pa. Pero sabi ng Biblia, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Paano kung binubulay-bulay natin lagi ang salita ng Diyos? Magkakasala ka pa ba? Ha? Hindi kayo nag-agree. Ilan ba dito sa atin na mahal na ang Diyos? Ha? So nagbabasa ka, ilang beses ka nagbabasa ng Word of God? Nakikinig. Kung ayaw magbasa kasi malabo mata mo, nakikinig. Ha? Sigurado ka, hindi ka nagsisinungaling, hindi ka sinungaling, ha? O tamad ka magbasa ng Word. Pero marunong ka maglaro. Kahit 5 oras, no? Diba? Hanggang madaling araw, basa ka ng basa o panunood ng kung ano-ano. Kaya nga, sabi nga kanina, it is written, man shall not live. Sino nagsabi nito? Si Jesus. So mga kapatid, yun po ang paalala ng Diyos lagi sa atin. Isabay natin sa buhay natin para magkaroon tayo as spiritual people, ang salita ng Diyos. Hindi lang pagkain ng physical, yung pagkain ng iyong buhay spiritual, mahalaga para hindi mamatay. Ang tao po nga wala nang ganang kumain, may sakit wala. Ha? Naiiba ka siguro, may sakit ka na, kain ka pa ng kain. Iba na yun. Pero pag ikaw lang ganang kumain, ilang araw ko hindi kumakain, dahil nga may sakit ka, it means sabihin, yun na, delikado na yun, mamatay ka na. Sa salita ng Diyos, pag wala ka nang ganang magbasa, pagkain spiritual yun ha, wala ka nang gana makipag-ugnayan sa Diyos, ayaw mo na umaten sa gawain ng Diyos, ayaw mo na makipag-alubilo sa mga anak ng Diyos, it means patay spiritual. Yun po yun. Delikado yan. Kandidato ka sa impyerno. Bubulusok ka sa dagat-dagatang apoy. Nananalangin ka ba? Kailan? Hallelujah. Sige po sa Santiago 5:15. Ano po bang magtulong ng panalangin sa mga anak ng Diyos? Hallelujah. Ang panalangin may pananampalataya. Oh, ito ha. Kailangan mabuo ito sa buhay natin. Ang pananampalataya may ang panalangin may pananampalataya ay makapagpagaling ng may sakit, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya. Ba't, Pastora, pray naman ako, pray, hindi pa rin gumagaling. Tanungin mo sarili mo kung totoo ka na sa harapan ng Diyos. O mayroon ka pang daladala, mabigat, na hindi mo ma-release.
Naintindihan po ba natin? O bakit nangyari ito sa akin? Pastora, nagsisimba naman ko linggo-linggo eh. Ba't nangyari ito sa buhay ko? Ikaw lang nakakaalam. Tama po ba? Magalitin ka pa ba? Mainisin ka pa? Makapag-isip ka pa ba ng mga bagay na hindi sa Diyos? Kaya renewing of your mind, sabi ng Roma 12:2. Kasi kung pag-isipan natin lahat, na pag-isipan ng ating mga kahalubilo, kapatiran, kamag-anak, ikaw po hindi lalago. Walang breakthrough. Kasi dala-dala mo, ang pasanin mo, ang mundo. Kaya nga sabi kanina sa nabasa natin, yung ating buhay dapat hindi sa makamundo. Madali tayo mahatak ng pita ng laman. Yun po ang flesh. Kaya hindi tayo mabubuhay na matuwid kung nabubuhay pa rin tayo sa pita ng laman. May nakaintindi ba sa ating topic ngayon? Kaya nasa sa James chapter 5:15, papagalingin ng Diyos. Pero minsan nawawala na ang iyong faith natin. Kaya nangyari po yan, God remind His people na magtiwala sa Diyos kasi ang Diyos lang makakagawa sa atin mga buhay. Huwag ka magtiwala sa tao o sino man. Huwag natin gawin idol. Latri kasi yung tawag dyan. Kung, gusto ko lang si ganito. Ayoko kay pastora. Gusto ko lang siya. Idolatry na yun. Pakinggan mo ang tinuturo. Pakinggan mo ang katotohanan na tinuturo. Kung yan ay nasa Biblia, maniwala ka ng Diyos ang umusap sa'yo. Amen po ba, church? Kaya nga hindi tayo pwedeng mag-conform sa gawa ng kaisipan ng mundo. Be transformed and renewing of your mind. Amen po ba? So, na-redeem ka na ba ng Diyos? Nabasa natin kanina, mayroon, di po ba? Ikaw ba'y napalaya na ng lubos? Sige, Romans chapter 8, verse 2. Roma. Ito nagbabasa tayo, hindi ko ito katang-isip lamang, ha? Sapagkat sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus, kanino ka nagkipag-isa? Pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. So, answered ka na ba sa tanong mo? So, napahalaga ang importance ng Holy Spirit na mapagharian tayo. Napagharian ka na ba ng Espiritu ng Diyos? Ha? Are you sure na napagharian ka na ng Espiritu ng Diyos? Kasi kung napagharian ka na, yung Spirit mo, Espiritu ng Diyos nagkakaisa, wala ka na sa kasalanan. Wala ka na sa kasinungalingan, wala ka na sa gawa ng pita ng laman, wala ka na sa makamundong buhay. Lust of the flesh, lust of the eye, lust pride of life. Kaya marami sa atin, hindi pa rin malaya. Bakit? Masyado prideful. Walang humility, walang humbleness, walang pagpakumbaba. Tapos sabihin, mangangaral ka, nagtuturo ka, puro kang kayabangan, puro kang malaki, laki-laki na ulo mo, baka sumabog yan. Yun ang delikado. Amen po, church. Pag ikaw lalong ginagamit ng Diyos, nangangaral, nagtuturo, nagpapahayag, makikita ka ng humility and humbleness, servant heart. You know how to humble yourself to God and to those people surrounded you. Naintindihan ba na? Servant heart. Hindi kasi pastora namin yan, pastor namin yan. Sino man yan, title yan, walang kabuluhan yan kung ang pag-uugali hindi nagawa na bago. Wala pong kaligtasan dyan. Matuto tayo sa Word of God dahil the Word of God Himself is God, teaching us. Kaya two-edged sword. Dalawa ang talim ng salita ng Diyos hanggang bone marrow. Tagus. Babalatan ka. Bibiyakin ka. Hanggang sa sabog ng puso mo. Minsan, akala mo, ikaw pinatamaan. Ang Diyos na pala, nangungusap sa'yo, nagpapayag sa'yo, dahil mahal ka ng Diyos. Don't take it negatively. Pag ikaw may narinig, akong tinitira niya, anong tinitira?
Wala. Nais ng Lord, agawin ka sa kasinungalingan, disenyo, deception ng kaaway. Yun nga sinasabi ko kung papatulan kita, ako talo. Hello? Kasi dito sa buhay spiritual, pikon talo. Kailangan tuloy lang. Ayaw susumunod sa'yo. Ayaw makinig sa'yo. Sa Diyos naman, ikaw naglilingkod, hindi sa Kanya Tama po ba, kapatid? Pag nakita mo si sister na katabi mo, iniismiran ka, sumbong mo sa Diyos. Naintindihan niyo po? Kausapin, Lord, bakit ganun siya? Si Lord gagawa sa kanya. Hello? Ibig sabihin na nalangin ka, nagsusumbong ka, nakipag-ugnayan ka sa makapangyarihan naglalang ng langit at lupa, nagbigay buhay. So siya makakagawa kasi nagsumbong ka na Naintindihan niyo po ba? May problema ka sa kapatiran, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa anak mo as the Lord's divine intervention. Amen. Alam niyo mga kapatid, to be honest with you, kung hindi lang Diyos ang pinaglingkuran ko, tumakbo na rin ako na mabilis. Pero by the grace of God, di po ba? By the grace of God, bakit ko naunawaan ang bawat isa? Bakit ko naintindihan kung sino ka? Bakit ang pag-ibig ng Diyos sa buhay, sa puso na ito, patuloy pa rin na napapahayag sa inyong mga buhay? Mahal nga tayo ng Diyos lahat The problem is, nagmatigas ka lang. Binigay na ng Lord sa iyo lahat na alok. Sa situation mo, sa kalagayan mo. Kung wala ang Diyos, wala ka ngayon sa kalagayan mo na may buhay ka pa. But because of the grace of God, sa habag ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa kagandang loob ng Diyos, nandiyan ka ngayon. Gusto ka ng Diyos mapagpala. Gusto ka ng Diyos umangat. Gusto ka ng Diyos maging liwanag. Dominion over all the things He has made for His people. Ang nangyari, mas gusto pa natin magpaalipin sa mga bagay samantala material at walang kaluluwa. Huwag na. Maging matalino tayo ngayon, lalo na sa panahon ngayon. Kahit sa iba-ibang sulok ng mundo, in different world, marami silang hinaharap na sitwasyon. Calamity, inflation, kawalan, kahirapan, kaguluhan, giyera, flooded, lindol, ano pa? Kayo nga dito sa Arenda relax na relax pa. Tama ba ako? Hindi ka ba relax? Ha? Paglabas mo dyan, wala pang gulo. Nakakakain ka pa, mayroon ka pang nabibili. May kapatiran ka pa, nakangiti sa'yo. Totoo ba yun? Ha? May dumadalaw sa'yo. Speaking of dalaw, nanganak na po si Sister Chiche, right? No, nanganak na po yung kapatid nating buntis lagi dyan. Si Brother Padoy, naisugod po muli siya sa ospital. Nang Sunday, dito po siya. But 2 days later, natakbo po siya sa hospital. Pero nakalabas na ba? Ha? Kung nakalabas na siya, praise God. Yung prayer natin po ay tinugon muli ng Diyos. Ganun lang tayo through our prayer. This family, walang-wala talaga din. Pero nanganak, nabalitaan ko, pulis pa nagdala sa lying-in, na anak, lumabas na yung ulo, walang kahirap-hirap. Walang ambulance. Lumabas na yung bata na walang nakita niyo pong gamay ng Diyos kasi alam ng Panginoon pag ipadala po sa ibang ospital baka hindi na makarating. Hanapan muna ng down, di po ba? Pipila muna kung pwede tanggapin o hindi. Siya, lumabas na yung ulo. Di, mga pulis pa nagatid. Di, salamat, di po ba? Di ba kamay ng Diyos yan? O si brother pa doon, pauwi natin, okay na. Hala. Alalahanin natin lagi ang kabutihan ng Diyos. Alalahanin natin na may ginawa ng Diyos sa buhay mo para katulungan, madala ka sa buhay na nais ng Diyos. Lately, nakalimot ka na naman Akala mo okay ka, hindi ka pala okay.
Na wala ka ng gana makipag-usap, wala ka ng gana sa Bible study, sa church, wala ka ng gana sa mga pagtitipon, wala ka ng gana, in-isolate mo na sarili mo, that is spirit of witchcraft. Kami po ni Sir, dalawa lang kami sa bahay, di po ba? Pag may atake ng kaaway minsan kasi may sinabi ka, iba dating sa kanya. Hello? Nakuha niyo po ba? Hindi kami exempted, may feelings, may damdamin, may emotion, nagtatampururot din, naghahanap din ng attention. Human being. Pero pag naalala mo sinabi ng Diyos, overcome evil by good. Pag hindi ka pinansin, lala mo siyang, suyuin. Lala mo siyang lapitan. Ano ba problema mo? Hehehe. Kasi kung prideful ka rin, hindi mo siya pansinin. Pareho kayo paglaruan at umpugin ng kaaway. Naintindihan niyo pa? The more na nainis siya sa'yo, the more mo siyang lambingin. Ganon pa rin ba tayo? Ha? Brother Boy, ganon ba pa rin kayo? Nilalambing ka pa ba? Ha? Rosbol, nilalambing ka ba ni Zaira? Wala na? Ano kaya problema? Yun po kulang sa mag-asawa. Kami sa edad namin isa lang sa word na sinabi ko. Iba dating. Sabi ko, ang demonyo talaga, gusto kami pa sampukin na naman, parang manok halika na, tulog na tayo. Hindi. Bakit? Nangyayari din po yun, akala nyo? Hindi po tayo exempted sa temptation na magalit ka, mag-away ka, pero pag naalala mong salita ng Diyos, you need to humble yourself. Lord, take full control. Lord, give me patience. Yung self-control, Lord, na turo mo, ilagay mo sa puso ko ngayon na hindi lumaki ulo ko, baka sumabog ito, ako po'y wala na. Naintindihan niyo po? Kala niyo hindi tayo po exempted sa gawa ng kaaway. Pero sa iyo yun, kung mayroon ka ng Espiritu ng Diyos, hindi manaig ang kaguluhan at mga bagay nagnais ng kalaban. Efesos 6, sige 12, 10 or 12. Balikan natin mamaya yung sinong kalaban natin? Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapagmahala ng kadiliman na mayani sa mundong ito. So ang kalaban ng tao ay high principalities in the air. Hindi nyo nakikita, pag yun nag-udyok na sa puso isip mo, doon ka na malalaglag sa kasalanan. Pero kung spiritual people ka, may salita ka ng Diyos, alam kong kalaban ko. Espiritu ito ng kalokohan. Ano ba yung sinasabi na the provoking spirit? Pag doon ka sumunod sa provoking spirit, sa sambulat yan, hulog ka sa laman. Kaya ma-discern mo kung ang espiritu na ng Diyos sa'yo, alam mo kung sino kalaban mo. Naintindihan niyo po ba? Halo? Lalo na yung may mga karelasyon, wala ka namang ginawa bakit ganun siya mag-asal sa'yo? At ikaw namang kulang ng atensyon. Naghahanap ka ng atensyon. Hello? Tingnan mo rin sarili mo, kung nagbigay ka rin atensyon doon sa kapartner mo, bakit nagre-reklamo? Tama po ba? Yung iba sa atin, minsan-minsan na lang kayo nagkikita dahil puro trabaho. Pagdating pa sa bahay mo, awayan mo pa. Am I right? Kulang pa sa orang binigay na pera, inuna pa yung bisyo Nakuha niyo po ba? Painuhod ulit, Lord. Tulungan mo siya mabago. Tulungan mo siya magbago. Tulungan mo siya, O Diyos, maliwanagan. Kasi kung awayan mo siya, lalo magre-rebellious kasi ang kinaso ng espiritu ng kasinungalingan Are you there? Kaya hindi niyo ko pwede kwentuhan. Karanasan din ng pastora yan Kaya lang, sa Diyos ako nanangan. Sa Diyos ako umasa. Sa Diyos ako nananalig. Sa Diyos ako nagbigay buhay, puso at kaisipan. Bakit ko intindihin ng tao na nilalang lang ng Diyos? Sa Diyos ako magbigay tiwala.
Dahil gagawa ang Diyos sa buhay ko. Dahil yun ang pangako niya na hindi niya ako pabayaan o iwanan o talikdan. Dahil ang Diyos po ay nangangako at nagsasabi ng katotohanan. So kanina, nasabi natin, redeem ka na ba? Ha? Free ka na ba? Forgiven ka na ba? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano ka? Ano ka kay Kristo? Sino ka kay Kristo? Andiyan na ba tayo? 2 Corinthians? Verse 5, chapter 5, verse 17. Ayan po, basahin natin. Ang sino mang na kay Kristo ay isa na bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ba't hanggang ngayon ganun ka pa rin? Kung bago ka na nilalang. Ha? Kung bago ka na ng nilalang, you are a new creation. Sabi ng Biblia, you are a new creation kung tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo. Ba't hanggang ngayon ganun pa rin ang buhay natin? Walang pagbabago, walang transformation of life, hindi pinamuhay ang salita ng Diyos. Yun po ang kulang. Ayoko lahat tayo rito ngayon narito, maranasan natin ang wrath of God. Kaya natin tinuturo ito habang may buhay, may pakinig ka pa. Hindi ka pa bingi. Nakaunawa ka pa. Pinapaabot ito. Ikaw, it is your choice kung ano gustong buhay. Mapahiwalay ka sa Diyos o makasama mo ang Diyos habang buhay. Last Sunday, have you noticed, Brother AJ, yung feelings niya, emotion niya, gusto niya nang umiyak magulgul? I understand. Why? Kasi gusto niya nakikita lahat nagyayakapan eh. Nakuha niyo po, nagkakaisa, nagmamahalan. Yun po kanyang damdamin. You need to understand sometimes people were ginagamit ng Diyos naglilid. Gusto rin namin makita namin kaagad sumunod ka eh. Hindi naman tayo Diyos eh. Naintindihan niyo po? Si Jesus nga, nakapako na, nagpasanan ng krus. Wala pa rin may nakakita. Wala pa rin may nakapansin. Diyos na nga siya eh. Binigay niya na lahat, ang buong buhay niya para iligtas tayo lahat. Hindi nga nakita ng tao. Tayo pa kaya nakatapag tuturo dito, nangangaral o nagpapayag, nag-aabot ng mga kaluluwa? Kaya yung unawain niyo minsan, bakit kaya siya umiyak? Gusto niya naman kasi mangyari yung gusto niya. Hindi naman tayo Diyos. Tama po ba? Kaya sabi ko nga na, Lord, gusto ko makita sila na may hunger pa sa'yo. 9:00 na gawin, wala pa tao. Hello? Ha? 9:00 na, bilang lang. Layo-layo ng mga bahay. Pero isang, nakita niyo po? Kami naman, taga Greenwoods kami. 3:00 gising na si Pastora, ba't maaga nakarating? Nagluto pa. Ba't maaga nakarating? Pagdating kasi sa Panginoon, ayaw ko mapahuli. Pagdating sa Diyos, nais ko lagi ako nauuna. Even in America, kahit late kayo dyan, nandun ako lagi sa unahan, baka maglaglag ng anointing, mahuli ako. The presence of God. Naintindihan niyo po? Maganda yung early bird sa Diyos. Nagpipray pa ba tayo every Saturday here? Mayroon pa ba ng intercessory prayer here? Mayroon ba nag-volunteer, mamagitan, manalangin para sa gawain ng Diyos? Pag hindi na, magtanong ka na sa Diyos. Ano kulang ko, Panginoon? Isang oras na lang oras nandito, kakapiling ang mga kapatiran. Kung malapit-lapit lang, may sakayan lang, sundin niyo si Pastora, pupunta ako rito. Gabi na eh. At our age. Alam naman na mag-e-bike kami dalawa, sir. Hindi naman wisdom yun na 11:00. Pupunta kami dito or what? Kayo na rito, malapit. I-text mo, tawagan mo, ano ginagawa? Baka nanonood lang yan ng teleserye. Nakuha niyo po ba? Encourage them. We come to the... Kaya nga sabi ng Panginoon sa Biblia, ang bahay ng Diyos, bahay ng panalangin. Hindi isang tulad ng palengke yung nagalit si Jesus. The house of prayer. Bakit wala kang partisipasyon pagpatungkol sa prayer meeting?
Pero, pag doon sa trabaho, ayaw malik, baka magalit amo mo. Baka bawasan sweldo mo. Nakuha niyo po ba? Or, pag estudyante ka, baka magalit si sir o si ma'am. Pero pagdating sa Diyos, hindi ka nag-iisip, Diyos yan, kailangan mo yan, bigyan pahalaga. Kahit wala si pastora dito, pero araw-araw, gabi-gabi, hawak ko yung ang gitara. Wala man ako hingin sa Lord, worship the Lord, my God. Kulang pa rin, Lord, ano pang gagawin ko? Kasi ayoko mayuhalay sa Kanya eh. Hoping ganun din ang heart natin. Mayroon tayong desire. May desire ka ba patungkol sa Diyos? Pag wala na, patay pa buhay natin spiritual. Pag hindi ka na rin makikinig, ayaw mo makinig, it means wala ka pang tunay na relasyon sa Diyos. Hindi mo naintindihan ang puso ng Diyos eh. Tapos magkiklaim ka, I am a daughter of a king, I am a son of a king. Paano ka naging son? Hindi ka nga nakipag-ugnayan sa Kanya. Alam niyo, church, kung pwede lang yung puso ko lukatin ngayon ko ibigay isa-isa sa inyo. Para lang po tayo magkaintindihan. Mahal na mahal tayo lahat ng Diyos. Kaya matagal naman ng Diyos bumalik. Eh kung bumalik na ang Diyos, sa kasalanan ka, makapasama ka ba? Ha? Wala ka nga oras panahon sa Kanya, sasama ka sa Kanya? Mahiya ka. Intindihan niyo po ba? Itong pagtitipon na ito paglinggo, to strengthen the faith of the body of Christ, magpalakasan po bawat isa. Yun po, yun napaluwa na po si Brother Reggie nung Sunday. Na, yung gusto niya kasi gusto niya rin makita yung puso niyo, nagkakaisa tayo patungkol sa gawain ng Diyos. Hindi na sila lang. Hindi na kami lang. Saan nangyari sila, Brother Roger? Ba't nawala isang 6 na pamilya dyan? Ano nangyari? Nadalaw ba sila ngayong linggo? O hindi? Nabisita ba sila? May delivery ba? Ayun, may delivery pa yata kayo. Ano yan? Oh. Ay, may birthday na naman. Kaya may mga delivery dumarating. Praise the Lord. Hallelujah. Naintindihan ba natin? Bakit nawala sila? I understand sa kay si Chichi ng anak, kay buong pamilya na wala, may alagaan pa sila na stroke ulit. Pero yung pamilya na yun, kahit may naramdaman na hindi na makalakad, akay-akay ni Brother AJ, si Brother Padoy, pero pinipilit niya makadalo ng gawain ng Diyos. Wala siyang ano tag dito? Kalakasan kung hindi siya tuwangan or hindi siya tulungan, pero hindi siya nag-absent. Basta kaya niya lang. Tayo malakas. Tayo may kamay, may paa, nakakatakbo pa. Wala tayong oras panahon. Tapos gusto mo pumasok sa langit? Ha? Huwag ganyan. Ang utang na loob natin sa Diyos, ibigay din natin pagbigay pahalaga sa Kanya. Iyon lang mga kapatid. Come back to God with your lifestyle. Yung character at attitude natin, renewing of our mind, sabi ng 12:2 ng Roma, we are a new creation, sabi ng Korinto. The old has gone, the new has come. Ibig sabihin, you are a new creation. Hindi ka na tulad ng dati, madali masaktan, madali matampo, madali pong no-offend. Wala na tayo dyan. Pag ikaw madali nasaktan, lagi ka na-offend, immature ka pa. Baby ka pa rin hanggang ngayon as a Christian. Ilang ang baby natin dito? Pangalan lang yun, matanda na, baby pa rin. Naintindihan niyo po? Dapat sa buhay spiritual, hindi na tayo baby. Pag may marinig ka, kung kailangan i-confront, sis, ano ba yung nagawa ko sa iyo? Kusapin natin in a nice way. Hindi sampalin mo agad. Di ba? Tama po ba? Pag mahal mo kasi, marunong ka mag-unawa. Sabi nga, dinalaw ko dyan eh. Kasi akala ko, pastora, nakalimutan mo na ako. Pwede lang dito magtumira na sa arenda.
titiraan na ako eh. Naintindihan niyo po ba? Kung pwede lang dito araw-araw, para dalawin ko kayo lahat. Gusto ko magbahay-bahay, pakainin niyo ako araw-araw dito. Yun, ayaw naman, no? Yung si pastor, di ba? Ayaw niyo rin eh. Pero ang ibig ko sabihin, you need to understand na mayroon din kaming dapat abuting iba. Naintindihan niyo po? Hindi lang dito lagi. Kayo punong-puno na kayo ng pagtuturo, pangangaral, pag-ibig, pagmamahal, pag-alala sa inyo. Gusto niyo pa ubusin ang oras panahon. Pero hindi naman kayo nababago. Nababago ba? Mayroon? Wala. Kawawa naman kayo kung di pa kayo nababago. Hello? O, natamawa si nanay, o. Ano gagawin natin kung di pa kayo nababago? Ano? Ayoko na umiyak eh. Sabi ko, Lord, ayoko na umiyak. Noon kasi iyakin ako eh. Pag may narinig lang ko iyak na ako ng iyak. Ngayon, bahala ka sa buhay mo. Tinuro ko na lahat sa iyo ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Minahal kita, pinalagahan kita, binigyan kita ng guidelines patungkol sa Diyos. Hindi ka pa rin tumugon sumunod. Wala na akong magagawa. It is your choice. Naintindihan mo? Matuto ka dyan, Brother AJ. Minsan kasi yung comfort, love, marami yan eh. Pero kung siya mismo, ayaw niya. Diyos na nga mismo, nagtapik sa kanya, ayaw pa rin eh. Pero wag na natin, mga kapatid dito ha, bata matanda, lola't lolo, nanay, tatay, wag na natin hayaan na tapikin pa tayo ng Diyos. Ha? Wag na natin hayaan na paluin pa tayo sa puwet ng Diyos. Masakit yun. Amen po ba? Pag sinabi worldly life, o nagpapahalaga ka pa rin sa makamundong bagay, sa sitwasyon, it means hindi mo pa talaga mahal ang Diyos. Sabi nga kanina, sino si Jesus sa buhay natin? Hingihan lang ba? Hingi lang tayo kasi may pangailangan? O kailangan niya na sambahin natin siya, purihin, pasalamatan? Saan? Gawa na natin ba yon? Ginagawa na natin sa Diyos? Mga bagay na ganyan? Ako may spirit of guilt din ako kasi madami ko kapitbahay pa na gusto ko sila hilahin sa Diyos eh. Puro very religious sila eh. Napunta na ako sa kanila minsan, nadala ko na sila minsan. Nasira na nga ng bait yung iba. Hindi naman nila. Hindi biro itong sinasabi ko, nangyari yan. Gusto ko sila balikan muli, katukuin ulit. Kasi mayroon sila bahay malaki, may mga kotse, may kayamanan, may kasaganaan. Sabihin nila, may Diyos din kami, tignan mo buhay namin. Nakuha niyo po? Wala sila naisip kasi akala may Diyos sila dahil malaki ang kanilang tahanan, may businesses. Paano pa sila lalapit sa Diyos? Kaya tama yung Biblia, mahirap sa mayaman, makapasok, like, sa ng karayom. Nakita nyo? Kasi mayroon na sila, akala nila, totoong Diyos nila na pinagligkuran. Yung kapatid ko, may case din po na pumunta lang ng banyo na dulas. Mas nauna siya kay Ate Elina at the age of 81. Pumunta siya sa banyo, may napakan siyang basahan. Kaya take note mga matatanda, yung may matatanda ha, huwag maglagay ng basahan doon kasi napakan na dulas siya. Nabali yung sa may pagitan na niya, hita. So naka-wheelchair na siya ngayon. Pag nandun ako, pag umuwi ako sa Negros, tago lahat na ribulto sa kahon. Kasi makikita ako. May altar kasi kami malaki. Ha? Kasi very religious yung parents ko. Halos Spanyol lang kanilang pagsamba eh. Tuwing 6 in the afternoon, mayroon kaming, ano ba yun? Pag alas 6? Sabihan na Rosario. Ha? Hindi dinner pa. Dasal mo Rosario na ba yun? Tapos, yun ang kanamulatan namin sa magulang namin. Nasunog yung altar na yan. Naiwan yung Bible, hindi sunog. Kuha niyo po kwento ko? Totoo yan. Nasunog na lahat, pero yung Biblia hindi nasunog sa altar namin. Pero, nandun na pa rin pagpahalaga nila dun sa mga rebulto. Tinatago sa baul pag ako uuwi. Kasi alam nila, paniniwala ko, nakasalanan yung may tinatago kang rebulto, idolatry sa ating bahay. Ngayon dumating nga yun sa kapatid ko na dulas, nabalian siya. The other day,
nag-post sila sa Facebook. Maraming pastor sa bahay nila. Nagpupuri sila, kumakanta. Andoon na po yung Bible study sa bahay. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't kailangan pa mangyari? Naka-wheelchair na siya. At the age of 81, 82. Bago ang mangyari. Di po ba? Ilang beses ko na, pag sinabi ko pag umuwi ka, sabi ko, kailangan ko usapin si Jesus. Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Bay, Diyos ka, may Diyos din ako. Gaganon lagi sagot. So, hindi, kasi ate ko nga, hindi ko pwede siyang, pag ate ka, di ba, mga matatanda ditong, kala mo tama ka, mali ka pala. Naintindihan mo? So, ngayon, salamat ako sa Diyos, prayer yung lagi, prayer. Buhay pa siya, nakaintindi pa eh. Ngayon, makakanta na siya doon, nakita ko yun sa live. So, praise God. Hindi nagkulang ang Diyos, abutin din sila through our prayer, through our life. May problema pa ba tayo mga kapatid? Sa ating karelasyon, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay? Keep on praying. Sabi ni Santiago kanina, tutugon ang Diyos sa panalangin natin kung may paniniwala ka. So yun lang po, na natapos na po tayo sa redemption, natapos na po tayo sa free. Naniniwala ka ba na pinili ka ng Diyos? Juan 15:16. Hallelujah. Kanina, ano ba si Kristo sa buhay mo? Sino ka sa harapan ni Kristo? Ang tanong. Kaya kanina, pinatawad ka na, tinubos ka na, pinalaya ka na. Ngayon naman, pinili ka ba ng Diyos? Sige po, andyan po ba? 15. Hindi kayo ang pumili sa akin. Sino nagsabi nito? Kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganun, anuman ang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. So may tungkulin pala lahat. Hindi lang si Brother AJ o si Sister Gina na humayo. Lahat po tayo, sabi, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili. So we are chosen para iabutin ang marami na makakilala, makapanumbalik sa Diyos. Kailan ka nagmahay-bahay? O doon na lang sa kapamilya mo, sa compound nyo. Pinakilala si Jesus Christ, the only begotten Son. Ang sabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. No one can come into the Father except by Jesus Christ, right? Bakit nahiya tayo mag-share the gospel? Bakit tayo nahiya sabihin ang katotohanan sa ating mga kamahal sa buhay, kakilala, kaibigan, kapamilya, sa mga kapatiran na kailangan nila manumbalik muli sa Diyos? Ito lang masabi ko. Dito marami na tayo dating mga kapatiran, lalo na mga young people, mga magagawa din sa obasan. Pansila po ng lamig, ng hina, ng lulupaypay, huwag na natin dugtungan, oo nga. Ikaw po mag-encourage sa kanila na manumbalik sila sa Diyos para din sila maligtas. Kung ano man ang rinig nila negatibo, ano man ang ayaw nila, you need to let them know only the Lord God knows their heart. Well, no one can judge or condemn. No one can judge or condemn anyone or anybody else. Dahil si Jesus lang nakakaalam anong nangyari. Hindi na natin dugtungan. Ayaw nga, kaya nga ayaw ko na dyan mag-church kasi ganito, ganire. Sabi nga, bitinan ka. Kung ikaw sanhi ng pagkakasala, ano yun? Mabuti pa bitinan ka, ihulog. You need to encourage. Maging totoo ka lang na anak ng Diyos. Sabi ng Beatitudes, Matthew chapter 5, Blessed are those who are peacemaker. They are called children of God. Na magitan ka para sila makapanumbalik ulit sa Diyos kasi na-deceive sila na kasi nangangalingan ng kaaway. Maging sanhi ka ngayon ng pagpapala para sila makabalik loob sa Diyos, makapagsamba muli, mag-ignite muli, maging maalab, maapoy ulit. Hindi na dugtungan mo pa, oo nga. Yun. I'm saying this because marami sa ating ganyan. Instead na encourage mo sila muli, sasamahan mo pa sa kanilang panlupaypay, sasamahan mo pa sa kanilang mga negativity. That is not from the Lord. Kailan mo ma-restore ka. May kulang ka. Kailangan mo rin maligtas ka. Naintindihan ba natin mga kapatid? So, kung ikaw ay pinili,
Sabi ng Korinto kanina, you are new creation. So John chapter 3:16. For God so loved the world. Kaya nga sinabi ng Diyos ang pag-ibig niya sa'yo, beyond measure. Kasi anak niya na binigay niya para malang maligtas tayo lahat. Naintindihan niyo po ba? For God so loved the world and He gave His only begotten Son. Efeso 2:10. Ano po nakatala dyan, Luis? Ha? Almost. Sige po. Efeso 2:10. Ano sabi? Nilikha tayo ng Diyos. Sino naglikha sa'yo? At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng na bago buhay natin. Mula nakilala mo si Jesus. Ha? Para gumawa tayo ng, malabo mata nyo, Hindi nyo nababasa eh. Para gumawa tayo ng, na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. So hanggang ngayon, di ka pa gumagawa ng kabutihan, may problema ka. Hindi mo naintindihan ang turo ng Diyos. Na ikaw po ay kanyang gawa, nilikha, workmanship. Gawa ka ng Diyos. Nililok ka tulad niya, kamukha niya, image and likeness of God. Kanina sa Genesis, image and likeness of God. So bakit ang iba yung ugali mo sa ugali ng Diyos na kabutihan ang makikita dapat? Ito mga kapatiran, lalo na nagtatrabaho. Pag tayo nagtatrabaho o may amo, pag walang amo, ano gagawin natin? Maglaro. O magpitex-pitex. Tama po ba? When the cat is away, ano yan? The mouse will. Pero ang Kristiyano dapat trabaho para sa Diyos. We are God's workmanship. Kaya kahit walang may nakatingin na bisor o manager, pag tamang ginagawa mo, kakampihan ka sa sama ng Diyos. Hindi pag wala nakatingin. Wala naman nakatingin eh. Yung iba nga, hindi nagagawa, hindi nagtrabaho, bakit ako magtrabaho? Anak ka na ng Diyos eh. Tamang gawa mo, tamang kaisipan mo. You are working for the glory of God. Wala pagpapala kung ang isip natin, ganun din ka sa kaisipan ng iba na hindi nakakilala sa Diyos. Naintindihan po natin, church? Sa mga estudyante? Sino nangungupya pa hanggang ngayon? May estudyante pa ba dyan? Kagraduate na yata kayo lahat eh. Ha? Wala na estudyante, ano? Ha? Mayroon pa ba na iwan dyan? Mag-aral, huwag mangupya, o huwag mag-cheat. Kita ka ng Diyos, nandaraya ka. Pero I praise God sa mga estudyante rito na nag-graduate ng mga cum laude. Palakpakan natin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen po ba? May God-fearing life sila, nag-aral sila kasi magagalit ang nanay tatay kung di mag-aral. Sumunod. Naintindihan niyo po? Nag-aral ng maayos. Ito naman masabi ko. Ngayon may trabaho na kayo, mga palangga, mga minamahal. Ha? Ligunin niyo naman nanay tatay niyo. Huwag kalimutan. Naintindihan niyo po ba? Ha? Lumingon. Ano ba needs? Anong kailangan? Ano po? May tulong. Hindi na. Ito lang sinweldo ko, bakit pa ako magbibigay? Hello? Nagbilang ka na dami mo rin pala babayaran noon, hindi ka nagbilang magulang mo sa'yo eh. Naintindihan niyo po ba? I praise God. I praise the Lord. Why? Sa 4 kong mga anak, ha? Sabi nga, nagtanong si Kuya, Mama, bakit kayo ni Papa dati? Nung nag-aaral kayo, wala kayong sinabi na kulang palang pangbabayad nyo. Naintindihan mo? Hindi kayo nagreklamo na wala pa kalayo pambayad. Hindi ko nakita nag-aaway kayo o nagreklamo na kulang pang tuition, kulang pamasahe, kulang sa project. Nagsisinyasan lang kami ni Sir. Pa, may project. Magkano kailangan? Sige, mamaya hanap ako paraan. Wala silang narinig na reklamo. Hindi ko sila sinusumbatan na problema namin ganito or ganire. Ngayon, hindi pa namin hiningi. Withdraw mo na, Mama. May transfer na. Palakpakan natin ng Diyos. Hello! Naintindihan niyo po? This morning, sabi ni Sir, wala ka nakita. Bakit, Mama?
Bakit, sir? Nakita ko na yan. Hindi, wala ka nakita. Ayoko pakita to sa'yo. Ano na naman yan? Akala ko picture. Tapos ginano niya, ano yan? Praise the Lord. Naalala na naman ako ng mga anak ko. Palakpakan natin ang Diyos. Intindihan niyo po ba? Hindi ka na humingi, pero hinihipo sila ng Diyos. Dapat ganun din tayo sa ating mga magulang, lalo na dito sa Pilipinas, na mahal na ang bilihin. I-deny muna yung self natin. Huwag muna sarili natin. Mag-isip tayo kung paano natin mapaligaya ang ating mga magulang. Tama po ba? Oh, nagbulong-bulungan na yung mga kapatid dyan, oh. Hallelujah. Pero alam niyo, sumunod lang kayo sa sinasabi. Ang Diyos po magbigay sa inyo, sobra pa sa pangangailangan nyo. Oh, amen ang amen si sir, oh. Kasi, wala eh. Ang babait ng mga anak ko eh. Oh, dumadaloy. Amen po ba? Kahit saan man sila ng sulok ng daigdig, may problema man sila, may sitwasyon man sila, never forget to bless their parents. Hoping and praying dito rin ganun. Kasi po, anak kayo ng Diyos. So, kunti pa tayo. Hindi pa tayo tapos. Huwag kayo muna umuwi, may birthday. Efeso chapter 1, verse 13. Peso. Kaya sabi ng mga nagtatrabaho na si pastora talaga. Kala nyo ha. Kayo man ay napabilang na kay Kristo. Nandyan pa ba kayo? Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. See? Nakatala oh. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na espiritu na Kanyang pinangako bilang tanda ng pagmay-may-ari na niya kayo. So, sabi ko kanina, katawan, kaluluwa, espiritu. Kung may espiritu ka na ng Diyos, ha? Kung nabigyan ka na ng espiritu ng Diyos, pahalagahan mo na yan. Paano, pastora? Yung buhay mo, isuko mo na ng lubos sa Diyos. Huwag ka na lumingon, paano ako, paano ang bukas ko, paano future ko. If you trust and believe God completely, ipagkaloob, ibibigay ng Diyos ang direksyon niya, ang guidance niya, pangailangan mo, provision mo, dahil siya may-ari sa'yo. Do you hear that? Para wala na tayo struggle sa buhay. Marami sa atin naging wala pa rin hanggang ngayon dahil hindi natin pinalagahan ang salita ng Diyos. May turo eh. Amen po ba? May turo wala? Binigay niya ang banal na espiritu ang kanyang pinangako bilang tanda na pagmay-ari na niya kayo. So pagari ang alaman ng espiritu ng Diyos kung sinuko mo na rin yung buhay sa Kanya. Pagmay-ari ka na ng Diyos. Kaya mahalaga, katawan, kaluluwa, espiritu. Hindi patay na espiritu. Buhay ang espiritu ng Diyos sa buhay mo. Namamatay lang ang espiritu, ang ugnayan mo, na mayroon ka espiritu ng Diyos kung nasa kasalanan ka pa. Kaya wala tugon talaga dyan. Kaya nakakalungkot. Pag narinig mo ng ebanghelyo, binaliwala mo, hindi mo pinalagaan ng Diyos sa buhay mo, problema mo na yan. Hindi na nagkulang ang Diyos sa'yo. Kaya nasiliwan ka na ng espiritu ng Diyos. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Saan po? Hebrew chapter 13 verse 5. Almost done. Sige po. Hebrew chapter 13, 5. You're not alone. Iwasan ninyo ang pagiging sakim. Oh. Saan ba yung, ano ba sa English ang sakim? Ha? Oh. Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Kasabi ko lang ha, magbigay kayo sa dapat bibigyan. Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o papabayaan man. May pangako ang Diyos sa ating lahat. Hindi mo lang natatanggap kung matigas pa rin ang puso mo o matigas pa rin ang pagmumukha mo pagdating sa panlangit na bagay. Ayan o. Ayan o. Ano sabi? Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos kung ano pangailangan mo. Trusting and believing God, everything in your life, in your family, in your needs, in your situation. Trusting God. Believe God is with you, upon you, before and behind you. Amen po ba, church?
Ang turo ngayon maliwanag, kung ito po ibaliwalain mo pa rin, i-put aside mo pa rin ang relasyon mo sa Diyos, ikaw na may problema. Hindi na ang Diyos po ang may problema, ikaw ang may problema. Kasi kawawa ka naman at ang pamilya mo. Anak ka na ba ng Diyos? Sa Juan chapter 1 verse 12. Sige po. Oh, matapos na tayo. John 1:12. Kailangan huwag maging greedy. Ngunit ang lahat na tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So anak ka na ba ng Diyos? Naniwala ka ba sa Diyos? Tumanggap ka na ba sa Kanya? It means you are a children of God, a child of God. Pag tumanggap sa Diyos, naniwala sa Kanya, sumunod ka sa Kanya. It means, kasi naniwala ka sa Kanya eh. Sundin mo ang Kanyang kautusan. Kala nyo, naniwala ako sa Diyos, pero hindi ka sumunod, wala pa rin dyan. Hindi ka pa rin anak ng Diyos, hindi ka sumunod eh. Kaya, I praise the Lord sa Kanyang mensahe ngayon. Sabi ko nga kay Sir, Sabado morning, nagpipreach ako habang nakahiga. Sabi niya, nagulat siya kasi nakahiga, kagigising pagdilat ng mata, 5:00 eh. Sabi ko, thank you Lord, thank you. Tuloy-tuloy yung mensahe. Sabi ko, tingnan mo. Nag-i-amen. Nag-i-amen siya. Binibigyan ako mensahe, salita ako ng salita. Oo nga Lord. Ito yung tinuturo ngayon, pinaliwanag ito ng Diyos sa buhay ko the other day. Kaya sabi ko sa kanya, ganda nito Lord ato. So, hindi mahirap. Kasi siya na mismo yung nagtuturo. Siya na yung nagbibigay. Kasi amen naman ang amen ko, tabi ko. Buti hindi ako humingi ng offering. Kasi amen ang amen siya sa tabi ko. Di po ba? So, ang Lord po nangungusap through His Word. Kaya sabi ko, Lord, yung ang espiritu na patay, kailangan mabuhay para mayroong ugnayan sa Diyos. Do you understand, church? Ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganun na lang po ang nais ng Diyos na lahat tayo papasok sa kaharian ng Diyos. Philippians chapter 3, verse 20. Sige po. Almost, tapos na. 3:20 ng Philippians. Ngunit para sa atin, ang langit, ang tunay nating bayan, saan bayan mo? Jerusalem ka ba? Ano sabi? Gusto ko lahat kayo makita sa langit eh. Magkakita-kita tayo doon. Ngunit para sa atin ang langit, ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin ang may pananabik, ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ganon din ba ang puso natin, church, dito? Ha? Naniniwala ba kayo na babalik ang ating tagapagligtas? Sinabi dyan, no? Ano sabi? Hinihintay natin ng may pananabik. Parang wala lang sa iyo eh. It means wala ka pa relasyon sa Diyos na tunay. Nananabik tayo, nababalikan tayo ng Diyos, kaya ayusin na natin ang ating mga buhay. Huwag baliwalain ang spiritual na buhay para may ugnay ng ating buhay sa Diyos. Mayroon buhay ang ating spiritual. Kaya ang katawan natin, physically, we need healing, completeness. We need Jesus as our Lord and Savior. Yun po ang spiritual na buhay. Iyon na ba tayo? Ganun na ba tayo? Ha? Kahit ano pa narating natin ngayon, may businesses tayo, mayaman na tayo, whatever we have right now, contentment pa rin ang mahalaga. Ano man yun, pag maigsi ang kumot, mamaluktot. Hello? Hindi ka gagawa ng paraan ng sarili mo dahil wala pa rin yan. Trust and believe God is with you. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Amen? May narinig ba tayo ngayon sa turo? Bago ka na ba ngayong araw na ito? Bagong nilalang ka na? Hindi pa ako sure, pastora eh. Problema mo na yun, kung hindi ka pa sure. Kakalungkot. Maiwan ka. Kakalungkot na hindi ka makapasok sa langit. Ang impyerno po, napakadagat-dagatan nga daw na apoy. So, eternal ka. Mitiin mo na lang ngayon na makasunod ka sa Diyos through your prayer, through your
obedience to God, lahat ng problema mo may solusyon. Amen?